Ang batas administratibo, no? Administrative law o al-kanun al-idari. Ang batas administratibo ay sangay ng batas na ugnay sa pamahalaan at mga mamamayan sa pamamagitan ng organisasyon ng pamahalaan. Noted, sister. Barakallahu fik, sister Dayan. Organisasyon ng pamahalaan, no? Ang al-kanun al-idari, ang batas administratibo ay sangay ng batas na nag-uugnay sa pamahalaan at mga mamamayan sa pamamagitan ng organisasyon ng pamahalaan. Tinutukoy ang istruktura ng mga ahensya, kagawaran at lokal na pamahalaan. Halimbawa niyan, pagbuo ng bagong departamento o munisipalidad. Wahakada. Okay ka? Administrative, constitutional law, and foundation of state. Nakuha pala natin, meron pala dito. State structure, okay? Ito. Administrative law governs executive power structure, public service, administrative acts, and public property management through specialized administrative courts. Okay. Ya ikhwani wa akhawati, ang al-kanun al-idari na magitan ng sa pamamagitan ng organisasyon ng pamahalaan, no? Una, organisasyon ng pamahalaan, tinutukoy ang istruktura ng mga ahensya, kagawaran at lokal na pamahalaan. Halimbawa niyan, pagbuo ng bagong departamento o munisipalidad, no? Nakita natin may building diyan sa administrative law, no? Relasyon ng pamahalaan at empleyado. Relasyon ng pamahalaan at empleyado. Nagtatakda ng karapatan at tungkulin ng mga kawani ng gobyerno. Halimbawa niyan, karapatan sa sahod at tungkulin sa mga guro sa pampublikong paaralan. Pangasiwa ng ari-arian ng Estado. May dalawang uri tayo, public at saka pribado ng Estado. So dito yung kuaniwa kawati, pampubliko, tulay, parke, lansangan para sa lahat. Pribado ng Estado, lupain, sakahan, proyekto pang-ekonomiya, hawak ng gobyerno na paraang pribadong pag-aari. Serbisyong pampubliko, ang mga pangunahing serbisyo na ibinibigay ng gobyerno para sa kabutihan panlahat. Halimbawa niyang edukasyon, kalusugan, seguridad, dipensya. Bimana ya ikhwani wa akhawati, ang batas administrative law, al-kanun, al-idari, ang nagsisiguro na ang pamahalaan ay organisado, may malinaw na ugnayan sa mga empleyado, maayos ng pamamahala ng yaman at nakapokus sa paghatid ng serbisyo publiko. Meron po kayong administrative law sa LLB in Sharia and law. Meron din kayong al-kanun at dusturi o constitutional law sa LLB in Sharia and law. Sa madaling sabi po, ito ang pundasyon ng mahusay na pamamahala. Yun ang tinatawag sa English na good governance, no? Na nagbibigay ng protection at serbisyo sa lipunan. So, ang tanong, ano po ang mawdu'atul kanun al-idari? Ma ma'na al-mawdu'at? Ano po ang mawdu'at ng kanun? Ano ang paksa ng kanun al-idari? Subject of administrative law. Ano po ang subject ng administrative law? Okay. Tafaddalu ya ikhwani wa akhwati, basa mo na para makapahinga tayo konti. Sino magbasa? Subject of administrative law, mawdu'atul kanun al-idari, tafaddalu. Relationship with civil servants and employees. Rights and duties of public servants, including appointment, salary, promotion, resignation, retirement, and disciplinary measures. Number 3, public and private property of the state. Public property, um, roads, bridges, parks, public gardens, which are accessible to the public under the law. Privately owned property of the state, such as agricultural lands, economic projects, and farms, administered by
Adok, nawawala. Sorry po, nagkawala-wala kasi yung Okay ano ko lang, po, walang problema Sister Halian. yung screen Barakallahu ko po. fikum. No problem. Jazakallah khairan. Okay, bismillah. Okay. Ang batad ang batas po yung subject of administrative law, nabasa na ninyo diyan, ikuan lang dagdagan lang natin yung kitab, yung book na yan, no? Ang batas administratibo ay tumutukoy sa mga alituntunin nag-uugnay sa pamahalaan at mga mamamayan sa pamagitan ng organization of the administrative apparatus, tashkilat wa haykal jihaz al-idari. Yan po ang una, no? Organisasyon ng pamahalaan tumutukoy sa istruktura ng gobyerno at mga ahensya, halimbawa niyang paglikha ng bagong departamento o pagsasaayos ng mga probinsya. Pangalawa, relation with civil servants and employees. Yan po yung ugnayan ng gobyerno at empleyado, nagtatakda ng karapatan, sahod, promotion at tungkulin, disiplina, paglilingkod. Pangatlo, nandiyan po sa kitab natin, basahin lang ninyo, public and private property of the state, al-amwalul amma, al-amwalul mamluka, milkiyatu khassa lid-dawlah. So bima'ana huna ya ikhwani wa akhawati, yung number 3? Number 3. Ari-arian ng estado, mayroon tayong dalawa, public property and privately owned property of the state, amwalul amma sa Arabic, yung public property, pampubliko, lansangan, tulay, parke, ginagamit ng lahat, no? Pribado ng estado, lupang sakahan, proyekto, hawak ng gobyerno na paraang pribadong pag-ari. Pang-apat po, public service and public utilities, yung tinatawag na al-khidma wal murafiqul amma. So yan, ikhwani wa akhawati, ano yon? Yung public, no? Yung serbisyong pampubliko, yung public services and public utilities, serbisyong pampubliko, serbisyong ibinibigay para sa kabutihan ng lahat, gaya ng seguridad, edukasyon at depensa. Nandiyan yun. Meron tayong police, meron tayong shorta, meron tayong Jaish, Armed Forces, meron tayong Wizaratut Tarbiya, Ministry of Education. Bimana ya ikhwani wa akhawati, ang batas na administratibo ay mahalaga sapagkat ito ang nag-aayos ng organisasyon ng gobyerno, nagtatakda ng ugnayan sa pagitan ng gobyerno at empleyado, na mahala ng ari-arian ng estado at nagtitiyak ng paghahatid ng serbisyo publiko. Bima'na ya ikhwani wa akhawati, in short, ito ang gulugod ng mabuting pamamahala, good governance sa lipunan. We have 2 minutes. Okay, barakallahu fikum. Kunin natin ang al-kanun, al-idari, administrative, law and contents rules. Kawaid niya. Barakallahu fikum. Bismillah. Okay, khulasa mo na 1 minute. Okay, kunin natin, pinakamuhim po. Alam ba ninyo, ang pinaka-importante po sa administrative law, itong dalawa na ito. Bakit importante yan? Yung centralized administration at decentralized administration. Nidamul idara al-markaziya, nidamul idara la markaziya. Napaka-importante po ito sa tinatawag yung system of administration. Ito ang pinaka-importante sa batas na ito, nidamul idara, yung nidamul idara po, system of administration, pinaka-importante po sa al-kanun al-idari, administrative law. Subject ko po ito sa isang subject na yan sa diplomacy and international law at saka doon sa kanun. Tafaddalo. Okay, kunin natin, ang batas administratibo po ay hindi lang nag-aayos ng istruktura. Ang batas administratibo ay hindi lang nag-aayos ng istruktura ng gobyerno, kundi pati pamahala ng mga serbisyong publiko, public services. Dalawang system po. May system of administration tayo, dalawa, centralized administration and decentralized administration. Nidamul idara al-markaziyya wa nidamul idara la al-markaziyya. Sorry. Dalawang system. Una, centralized. Lahat ng kapangyarihan na sa pamahalaan sa kabisira, ang mga lokal na pamahalaan ay may maliit lamang na otonomiya. Sa decentralized
No? Binibigyan ang lokal na pamahalaan ng mas malaking kapangyarihan para magpatakbo ng mga proyekto at serbisyo. Makukuha ninyo yan, yung System of Administration, doon po yan sa subject nyo na Administrative Law. Meron kayong sarili na subject yan. Okay, yan ay pang intro lang ito. Pagbukas lang. Bukas. Ano yan? Intro lang. Pinto lang ito, no? Meron tayong tinatawag na Nidamul Idara Al-Markaziyya, Nidamul Idara Al-Markaziyya, centralized administration and decentralized administration. Naam. Alhamdulillah. Lahat po sa centralized administration, lahat ng kapangyarihan na sa pamahalaan sa kabisira. Ang mga lokal na pamahalaan ay may maliit lamang na otonomiya. Pero dyan sa decentralized administration, binibigyan ang lokal na pamahalaan ng mas malaking kapangyarihan para magpatakbo ng mga proyekto, serbisyo. So, pero ar-raqabatul qadaiya, meron po tayong tinatawag na judicial oversight. Kala nila wala tayong ganyan. Kala nila walang ganyan, no? So, meron pong pananagutan ng pamahalaan. O, titingnan natin kung meron pa. Okay, pananagutan ng pamahalaan. Ang bawat gawain ng gobyerno ay kailangan sumusunod sa batas at maaring iapela sa korte. No? Two system exists. Meron tayong unified judicial system, an-nidamul qadai al-muwahhid sa Arabic, at saka an-nidamul qadai muzdawij, dual judicial system. So kunin natin yan. Diyan na tayo mag-DN. Okay, yung judicial oversight, ar-raqabatul qadaiya, ay mayroon pong dalawa, no? Dalawa siya. Pananagutan ng pamamahalaan, ang bawat gawain ng gobyerno ay kailangan sumusunod sa batas at maaring iapela sa korte. Sa unitary system po, sa Iraq, sa UK, sa USA, isang korte ang umahawak ng lahat. Sa US, sa UK, sa Iraq, isang korte ang umahawak ng lahat sa unitary system. Anong unitary system? Unified judicial system din, no? Administrative disputes are within the jurisdiction of ordinary courts as in Iraq, England, and the USA. Pero sa dual judicial system, Egypt, Lebanon, France, may hiwalay na korte para sa mga usaping administratibo. Yan po ang pagkakaiba nila. Bimana ya ikhwani wa akhawati, ang batas administratibo ay tumitiyak na maayos ang pamamahala ng mga pampublikong pasilidad, malinaw ang relasyon ng sentral at lokal na pamahalaan, may pananagutan ang gobyerno sa batas, at may sistema ng hustisya, unitary o dual, para protektahan ang mga karapatan ng mamamayan.